Ayun, magandang araw po sa inyong mga ka-people. Ito ba yung inyong lingkod, si Anton Olson. Sa mga hindi pa nakapalo dyan sa akin o nakasubscribe sa akin dyan, i-subscribe nyo naman po. Ito po yung taong taga-isla. Isla lang po ako. Dito po ako sa isla ng Napakalayo. Napakalayo, dito po ako sa gitna ng karagatan. Malapit kami sa Manpulo. So ngayon meron tayong pag-uusapan, di ba? Yung pinag-uusapan sa television, sa pahayagan, kahit sa mga social media, lumalabas sila yung pag-aaway ng dalawa. Nagkaroon ng hamunan, di ba? Yung pagsusuntukan ni Ore at ni Mayor Baste. Kung ito'y magkakatotoo, patok ko sa takilya. Patok sa takilya. Di ba mayroon si CEO ko pa na mayroon pang mag-host na CEO na naganapin sa casino? Tapos kung makikita mo sa mga social media, 'di ba, si Mr. Torre practice na kasi nagre-ready na. Pero kung tutuusin, ang daming ayaw na magkatotoo yung ano nila, yung bakbakan nila kasi ang pangit tignan sa mata ng mga kabataan. Okay lang 'to kung entertainment lang o friendly game lang, kaso lang si Torre kung titignan niyo nagpa-interview na, 'di ba? Tignan niyo ang kanyang interview ni Torre. Sabi nga ng trainer ko, mahina lang ang hangin kaya wala nang diin ng mga suntok. Kaya I really hope na matuloy ito para makita naman nila na we're serious in this dahil sa ating fundraising ito. O 'di ba? Sabi niya 'di ba serious daw siya para daw sa fundraising sa bagyong Yolanda. Hindi yan po magiging hindi po yan magiging friendly game kasi unang-una kayong dalawang partido diyan ay mayroong kanya-kanyang pong mga excess baggage sa katawan nyo. Unang-una, Tory nagpakulong Tory kay kay Kibuloy at ika rin nagbitbit kay Duterte na papuntang dahig. So huwag mong sabihin na magiging friendly game yan. Magkakasakitan kayong dalawa. Unang-una meron kayong mga excess baggage sa kanya-kanyang yung mga katawan. Pero kung hindi kayo mapigilan, sige go. Baka mamaya marami pang gawin na kayong gawin kayong sabong or maraming mga tataya sa inyo, pula o sa puti. Pero kung tatanungin natin yung mga nakakatanda, mas maganda wag nang ituloy. Magbigay na lang kayo daw ng mga bad comments o mga negative na mga pananalita sa bawat sa bawat partido kasi nga mayroon naman kayong freedom expression na magsasalita. Okay lang 'yon, pero kung magkakaroon ng yung physical physical contact, hindi na maganda tignan 'yan eh. Hindi na maganda kasi unang-una meron kayong hinahawakan na sari-sariling responsibilidad. Ikaw PNP chief, ang isa ay sa ngayon vice mayor siya ng Davao. Kaya niyo na lang i-focus doon sa sa inyong mga responsibilidad na kung ano pang mangyari baka sa susunod na araw tularan ng mga kabataan kapag nakapunta sila sa ganyang sa ganyang posisyon. Baka mamaya ang mangyari sa susunod na mga buwan, taon, baka mamaya ang Congress at ang iba diyang congressman, ang iba ng mga senador, baka mamaya maghabunan na rin ng suntukan. Kasi nasimulan na kapag nasimulan na may susunod pa yan, di ba? Baka din na lang natin problemahin ang mga problema dito sa Pilipinas na tuloy-tuloy yung ulan, pati yung habagat. Dito sa amin, tuloy-tuloy alos dito sa namin sa isla namin dito, isang buwan na umuulan. Tapos sinundan pa ng mga bagyo kaya ang lakas ng dito, lakas ng ulan tapos yung dala ng tubig, sobrang dami. Buti lang dito, hindi naman kagaya dito sa Metro Manila na sobrang taas ng baha. Wala pang baha dito kasi nga hindi pa ganun karaming tao dito sa sa isla namin. Pero ngayon balik tayo sa issue, yung bakbakang Tory at Baste. Papayag ba kayo? Kung tatanungin ko, papayag ba kayo na matuloy ang kanilang bakbakan doon daw sa Coliseum? Kasi may sinasabi may sinasabi naman si Tory doon sa Manila Coliseum. Tingnan mo. At ito ay para naman sa mga typhoon and flood victims. Sir, kahapon, pinoproblema natin yung Araneta dahil may concert sa linggo. May nag-offer, may tweet si Senator Lacson na nag-offer. Tuwang-tuwa talaga siya, no? Tuwang-tuwa talaga si Tory. Okay, kung ready sila sa venue, I can show up. Pero nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. Oh, di ba? Nakaset up na ng being set up there Memorial para sa Coliseum. Sunday. So, Pero parang wala pang reply siya, no? sa kanya na yun. Whether he shows up or not, may mga sponsors na nagsabi na. Oh, di ba? May mga sponsor na sila, ha? Sa ating mga Nako. na nasalanta. Baka mamaya titaloy ninyo pa si Manny Pacquiao sa kanilang boxing career. Baka mamaya mas lalo kayo maging top of the line. Wala naman siya. Diba? Mag-distribute na lang kami ng ayuda. Kaming diba? ayuda, kaming naka-ready.
para din sa ating mga kababayan. O, di ba? Sabi niya kapag daw hindi pumunta si Mayor Basti, hindi magde-deliver na lang sila ng mga ayuda sa mga nasalanta ng bagyo o kung sino man nagiging nabugbog ng bagyo diyan ng husto. Ay, di ba mas maganda 'yun? Pero kapag hindi mapigilan ni Mayor Basti ang kanyang damdamin, baka mamaya patulan din ang mga ganitong nangyayari. Pero kung totoo nun, ang dami kasing problema ng Pilipinas, dadagdag pa kayo. Ano to, entertainment ba to? Totoo ba to? Kasi ang hirap kasi, ang hirap kasi sundan yung mga galawan nila kasi nga magbabakbakan lang dahil sa pamigin na ayuda, dahil marami ng mga sponsor. Ay, paano yun sa mga kabataan nanonood to? Hindi maganda kasi nga unang-una mayroon ako nakausap ng mga matatanda na ayaw nila kasi daw pangit sa mata ng mga bata. Baka mamaya kapag sa susunod na mga taon in the future na mayroon ng posisyon yung mga bata, pumunta rin sa politiko o iba din sa mga kapulisan, baka mamaya magkahamunan. Hindi yun ang pinakapangit. Diba mga ka-people, isang pangit talaga tignan yung mga yung mga may posisyon sa gobyerno tapos silang nagbubugbugan. Okay lang magbigay sila ng mga negatibong mga mensahe, mga messages, kung ano-ano pa diyan kasi nga freedom of expression 'yon. Pero magkakaroon sila ng mga physical contact at mayroon pang mga area, location kung saan sila magbabakbakan. Hindi po 'yun nakakatuwa 'yun kasi hindi man sila manok. Hindi pa nga natatapos nga yung issue sa sabong sa online sabong. O missing sabongero pala 'yun, hindi natatapos 'yun. Baka hindi mo na yung unahin mo Mr. Torre, yung missing sabongero na tinapon niyo ng kanilang mga bangkay daw sa sa Taalik, 'di ba? Dapat yun na muna natin, yun muna yung asikasin nyo kung para mabigyan ng lunas yung mga taong nawalan yung kanilang mga mahal sa buhay, na nawalan ng kanilang mga anak, asawa, tapos tinapos sa Taalik. Dapat yun muna. Pero yung bakbakan nyo, kung tingnan nyo, makakalikom kayo ng 1 billion dahil sa bakbakan nyo dyan sa sa pagkaboksin yung dalawa. O sige, put na rin ako. Kasi malaking tulong yun sa mga nasalanta ng bagyo, di ba? Mga ka-people. Magandang tulong yun. Malay mo, maambunan din kami dito sa isla namin dito kasi konti lang namin dito konti lang dito yung mga tao dito. Malay mo, mayroong maambun-ambunan kami kapag nanalo sila, mapagbigyan kami dito. Di ba ang ganda kung gano'n ang mangyayari? Mabigyan kami ng kahit mga 1/4 lang ng kikitain nila dyan sa boxing nilang dalawa. Pampalagay lang ng kanal dito sa isla namin, di ba? Maganda, pambili ng solar. Di ang ganda tignan doon. Malaking tulong dito sa mga street namin, street light. O, di ba? Kapag umuulan, hindi maliwanag. O yun, dito na lang tayo. Dito ko na lang tatapusin po ang aking mga komento sa dalawang mga mayroong makapangyarihan sa sa gobyerno. Sana wag na lang. Wag na lang ituunin na lang sa ibang mga responsibilidad, sa mga kailangan po sa mga taong bayan, kung ano bang kailangan nilang itulong, yun doon na lang siguro. O ito mga people, wag niyo na akong kalimutan i-subscribe sa aking channel, Anton Olson, ang vlogger ng isla. Kita-kits tayo sa susunod na mga araw.